Isang pirasong papel. Sa isang iglap, iyon na lang ang halaga ng 10 taon ng pagmamahal, pag-aaruga, at mga pangarap na binuo naming dalawa. Nakalatag sa ibabaw ng makintab na lamisang nara sa sala, sa pagitan ko at ng lalaking minsan kong tinawag na aking mundo, ang annulment papers na parang hatol ng kamatayan sa lahat ng pinaniwalaan ko. Pumirma ka na, Marian. Ang boses ni Dennis. Malamig. Walang emosyon. Kasing lamig ng hangin na ibinubuga ng aircon sa silid na ito, isang silid na ako mismo ang nagdisenyo, pinuno ng mga muebles na pinag-ipunan namin at pinalamutyan ng mga larawan ng aming masasayang araw. Ngayon, ang bawat sulok nito ay parang nangungutya sa akin. Nakatitig lang ako sa papel. Sa ilalim ng pangalan ko may blankong linya. Hinihintay ang pirma ko para tuluyan ng burahin ang pagiging Tigres de Leon ko. Hindi ko maigalaw ang kamay ko. Nananakit ang lalamunan ko, parang may malaking bukol na nakabara roon, at alam kong kapag nagsalita ako, babagsak ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Dennis, pakiusap mag-usap tayo, halos pabulong kong sabi. Tumingin ako sa kanya, naghahanap ng kahit katiting na bakas ng lalaking minahal ko. Ang Dennis na nangharana sa akin sa ilalim ng puno ng mangga sa probinsya. Ang Dennis na nangakong aalagaan ako habang buhay. Pero wala na siya. Ang kaharap ko ngayon ay isang estranghero na may mga matang walang pakialam. Sa tabi niya, sa isang silyang balot sa mamahaling tela, nakaupo ang biyenan kong si Tita Elena. Ang mga braso niya ay nakakrus sa kanyang dibdib at may isang maliit, halos hindi mahahalata, na ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng tagumpay. Si Tito Manuel, ang biyenan kong lalaki, ay nakatayo sa likod niya, tahimik at nakayuko, parang isang aninong walang sariling pag-iisip. Para saan pa, Marian? Wala na tayong dapat pag-usapan, sagot ni Dennis, ni hindi man lang ako tinitingnan. Ang atensyon niya ay nasa kanyang cellphone. It's over. It's over. Dalawang salita lang pero parang libo-libong karayom ang tumusok sa puso ko. Kagabi lang, ang lahat ay parang isang masamang panaginip. Umuwi ako ng mas maaga mula sa trabaho, bit-bit ang paborito niyang cake para i-celebrate ang promotion na nakuha ko. Gusto ko siyang sorpresahin. Pero ako ang nasorpresa. Ang pinto ng aming kwarto ay bahagyang nakaawang. May mga halakhak. Isang boses ng babae na pamilyar sa akin. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. At doon, sa kama na pinagsaluhan namin sa loob ng 10 taon, nakita ko siya. Si Dennis. At si Janice. Ang matalik kong kaibigan. Ang ninang ng sanay magiging panganay namin kung hindi lang ako nakunan. Nabitawan ko ang cake. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay kasabay ng pagbasag ng mundo ko. Hindi sila lumingon agad. Nagpatuloy sila sa kanilang ginagawa at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang sakit na hindi ko kailanman inakalang mararamdaman ko. Hindi lang ito kirot. Ito ay pagdurog. Pagwasak. Nang sa wakas ay napansin nila ako, walang gulat sa mukha ni Dennis. Tanging inis. Tumingin siya sa akin na para bang ako ang nanggulo, ako ang istorbo. Anong ginagawa mo rito? Akala ko balit ka uwi. Hindi ako nakasagot. Tumingin ako kay Janice na mabilis na nagtatakip ng kumot sa kanyang katawan, ang mukha niya ay puno ng pagkukunwaring hiya. Pero nakita ko ang kislap ng pananabik sa kanyang mga mata. Matagal na niyang gusto ang lahat ng mayroon ako. Ngayon, nakuha na niya. At ngayon, heto ako. Sa harap ng kanyang pamilya. Hindi para humingi ng tawad si Dennis. Hindi para ayusin ang lahat. Kundi para tapusin ito. Anak, intindihin mo na lang, nagsalita sa wakas si Tita Elena, ang boses niya ay malambing ngunit puno ng lason. Matagal na kayong hindi masaya ni Dennis. At kailangan na rin niya ng isang pamilya. Isang tunay na pamilya. Bumagsak ang luha ko. Isang tunay na pamilya. Ang ibig niyang sabihin, isang pamilyang may anak. Isang bagay na hindi ko maibigay sa kanila. 5 taon na ang nakalipas mula nang makunan ako, at mula noon, hindi na ako muling nagbuntis. Sinubukan namin ang lahat, pero wala. At sa bawat buwan na dumadaan na negatibo ang resulta ng pregnancy test, nararamdaman ko ang unti-unting panlalamig ni Dennis at ng kanyang pamilya. Para bang ang halaga ko bilang babae at asawa ay nakasalalay lang sa kakayahan kong magkaanak.
Tita, hindi niyo ba naaalala? Parang tunay na anak na rin ang turing niyo sa akin, nagmamakaawa kong sabi, bumabaling sa kanya na para bang siya ang huling pag-asa ko. Tita, tulungan niyo naman po ako. Tumawa siya ng mahina. Isang tawang nakakainsulto. Hiza, wag ka nang maging bata. We gave you everything. Isang magandang buhay, isang bahay na tinitirhan. Isn't that enough? Pero anong naibalik mo? Wala. Dennis deserves to be happy. At si Janice, kaya niyang ibigay yon. Doon ko naintindihan. Plinano nila ito. Hindi ito biglaan. Ito ay isang sabwatan para tanggalin ako sa eksena. Ako, ang simpleng probinsyana na pinalad na mapangasawa ang isang delyon. Ako, na hindi karapat-dapat. Pumirma ka na, Marian, o baka gusto mong kalagkarin pa kita sa korte at ipahiya sa lahat, banta ni Dennis, tumatayo na ngayon. Hinablot niya ang ballpen at halos isaksak sa kamay ko. Don't make this difficult. Tumingin ako sa mukha nilang lahat. Si Dennis, na puno ng pagbabanta. Si Tita Elena, na puno ng pagkasuklam. Si Tito Manuel, na umiiwas ng tingin duwag. Walang kakampi. Walang tutulong. Nag-iisa ako. Ang dating Marian na puno ng pangarap ay unti-unting namatay sa loob ko. Pinalitan ito ng isang matinding galit at sakit. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang ballpen. Tinitigan ko ang papel. Bawat letra ng pangalan ko ay parang tinik. Sa huling pagkakataon, tiningnan ko si Dennis. Sana pagsisihan mo to, sabi ko, ang boses ko'y basag na. Isang ngisi lang ang isinagot niya. At sa ilalim ng kanilang mapanuring mga mata, nilagdaan ko ang aking pagkatalo. Ang tunog ng dulo ng ballpen sa papel ay parang tunog ng pagbitak ng aking kaluluwa. Pagkatapos kong pumirma, agad na kinuha ni Dennis ang papel, na para bang natatakot siyang bawiin ko pa. Itiniklop niya ito at inilagay sa kanyang briefcase. Tapos na. Mabuti naman at nagkaintindihan tayo, sabi ni Tita Elena, tumatayo na rin. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa, na para bang isa akong basurang kailangan ng itapon. May mga gamit ka pa sa taas. Kunin mo na ang mga dapat mong kunin. Bibigyan kita ng 30 minutos. Hindi ako makapaniwala. 10 taon. 10 taon ng buhay ko ang ibinuhos ko sa bahay na ito, sa pamilyang ito. At ngayon, binibigyan lang nila ako ng 30 minuto para mag-impake, na para bang isang bisitang lumabis lang sa panunuluyan. Wala akong nagawa kundi tumango. Tulala akong umakyat sa hagdanan, bawat hakbang ay parang pabigat ng pabigat. Pumasok ako sa aming kwarto. Ang amoy ni Janice ay nandoon pa rin, nakakapit sa mga unan at kumot. Nanginginig ang buong katawan ko sa galit at pandidiri. Binuksan ko ang aparador. Ang mga damit ko ay nakasabit sa tabi ng mga damit ni Dennis. Dati, ang pagtingin ko rito ay nagbibigay sa akin ng kilig. Ngayon, para akong nasusuka. Kumuha ako ng isang maleta, ang maletang ginamit ko noong unang beses akong lumuwas ng Maynila mula sa probinsya, puno ng pag-asa. Ngayon, pupunuin ko ito ng mga basag na piraso ng buhay ko. Hindi ko pinili ang mga mamahaling damit o alahas na bigay nila. Kinuha ko lang ang mga damit na sarili kong bili, ang mga luma kong bestida, at ang isang maliit na kahon kung saan nakatago ang mga sulat sa akin ng yumaong nanay ko at ang mga larawan namin noong bata pa ako. Iyon lang ang tunay na sa akin. Pagbaba ko, dala ang nag-iisang maleta, naghihintay na sila sa pinto. Inabutan ako ni Tita Elena ng isang sobre. Pamasahe mo pa uwi sa inyo, Anya. Para hindi mo masabing pinalayas ka namin ng walang-wala. Ang huling patak ng kahihiyan. Tiningnan ko ang sobre, pagkatapos ay tumingin ako sa kanila. Wala nang luha. Tanging isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa akin. Hindi ko kinuha ang sobre. Huwag kayong mag-alala, sabi ko at nagulat ako sa sarili kong boses. Matatag. Malamig. Makakaalis ako. At babalik ako. Isang halakhak ang kumawala kay Tita Elena. Saan ka babalik, Hija? Dito. Wala ka nang babalikan dito. Umiti ako. Isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Hindi dito, Tita. Babalik ako para singilin ang utang ninyo sa akin. Nang walang lingon likod, lumabas ako ng pinto.
Hila-hila ang aking maleta, tinahak ko ang daan palabas ng malaking gate ng kanilang mansyon. Narinig ko ang malakas na pagbagsak ng gate sa likuran ko. Isang tunog ng pagsasara. Nang pagtatapos, nakatayo ako sa madilim na kalsada, sa ilalim ng isang nag-iisang poste ng ilaw na andap-andap. Walang katao-tao. Walang sasakyan. Tanging ako, ang aking maleta, at ang bigat ng buong mundo sa aking mga balikat. Humigpit ang hawak ko sa handle ng maleta. Ang lamig ng gabi ay gumapang sa aking balat. Doon, sa ilalim ng malamig na ilaw ng poste, namatay ang dating Marian. Ang Marian na mapagmahal, maunawain at mahina. At sa sandaling iyon, habang nakatitig sa kawalan, ipinangako ko sa sarili ko, hindi na ako muling magpapatalo. Hindi na ako muling magpapaapi. Hindi ko pa alam kung paano. Hindi ko pa alam kung saan ako pupunta. Pero isa lang ang sigurado. Babalik ako. At sa pagbabalik ko, luluhod sila sa harapan ko. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatayo sa ilalim ng andap-andap na ilaw ng poste. Ang tanging naririnig ko lang ay ang sarili kong paghinga at ang mabilis na pagtibok ng puso ko sa loob ng dibdib ko. Ang gabi ay malamig pero hindi ko ito alintana. Manhid ang buo kong katawan. Ang isip ko, blanko. Para akong isang gusali na gumuho at ang natira na lang ay alikabok at mga piraso ng kung ano ako dati. Saan ako pupunta? Wala akong kaibigan sa Maynila na matatakbuhan. Si Janice, ang nag-iisang tinuring kong matalik na kaibigan, ang siya mismong tumarak ng punyal sa likod ko. Ang iba pa naming kakilala ay mga kaibigan ni Dennis, mga taong tiyak na sa kanya papanig. Isang lugar lang ang pumasok sa isip ko. Isang lugar na matagal ko nang tinalikuran para sa pangarap na sa huli naging bangungot. Ang probinsya. Ang aming bayan. Ang bahay ni Lola. Hila-hila ang maleta, nagsimula akong maglakad. Hindi ko alam kung saan ang terminal ng bus, pero nagpatuloy lang ako. Bawat hakbang ay isang pagpipilit. Sa bawat paggulong ng maliit na gulong ng maleta ko sa semento, parang may kung anong kumikirot sa puso ko. Ang tunog na iyon ay ang tunog ng pag-alis. Ng pagsuko. Isang taxi ang dumaan. Pinara ko ito at sa kabutihang palad, huminto. Sa Cubao, sa terminal ng bus papuntang probinsya, sabi ko sa driver, ang boses ko'y halos walang buhay. Sa buong biyahe, nakatingin lang ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad, ang mga nagtataasang gusali, ang mga makukulay na billboard, ang mga ilaw ng sasakyan, na dati isimbolo sa akin ang tagumpay, ngayon ay parang mga matang ng husga. Ang syudad na ito ang kumuha ng lahat sa akin. Nang makarating kami sa terminal, ang gulo at ingay ang sumalubong sa akin. Mga taong nag-uunahan, mga konduktor na sumisigaw ng ruta ng kanilang bus, ang amoy ng usok at pagkain sa kalye. Dati ang eksenang ito ay kinatatakutan ko. Pero ngayon, malugod ko itong tinanggap. Ang gulo sa paligid ay kahit paano'y nagbigay ginhawa sa gulo sa loob ko. Nakahanap ako ng bus na papunta sa aming bayan. Umupo ako sa tabi ng bintana, niyakap ang maliit kong bag, at ipinikit ang aking mga mata. Hindi ako natulog. Sa bawat kilometrong nilalakbay ng bus palayo sa Maynila, bumabalik ang mga alaala. Ang mga pangako ni Dennis. Ang mga tawa namin. Ang mga pangarap na sabay naming binuo. Bawat alaala ay parang isang matulis na bubog na lalong sumusugat sa aking puso. Umiyak ako ng walang tunog. Ang mga luha ay kusa na lang dumaloy sa aking mga pisngi. Hinayaan ko lang sila. Para saan pa ang pagpipigil? Wala na. Ubos na ako. Talunan ako. Nang magsimulang mamula ang kalangitan sa silangan, unti-unti nang napalitan ng lunti ang mga palayan at kabundukan ang mga gusali. Ibinaba ko ang salamin ng bintana. Ang sariwang hangin ng probinsya, amoy ng lupa, ng mga puno, at ng hamog ng umaga, ay pumasok at parang yumakap sa akin. Huminga ako ng malalim. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming oras, nakaramdam ako ng bahagyang paggaan. Pagbaba ko sa terminal ng aming bayan, para akong bumalik sa panahon. Halos walang nagbago. Nandoon pa rin ang panaderya sa kanto na nagbebenta ng paborito kong pandikoko. Nandoon pa rin ang mga tricycle na nakapila, ang mga driver ay nagkakape habang nagsitsismisan. May mga bumati sa akin, mga dating kapitbahay na nakakilala pa rin sa akin kahit 10 taon na ang lumipas.
Ninisyan ko lang sila ng pilit at sumakay sa isang tricycle. Kina Lola Meding po, sabi ko sa driver. Ang bahay ni Lola Remedios ay nasa dulo ng isang makipot na daan, napapaligiran ng mga puno ng saging at niyog. Isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at kawayan, may malawak na hardin ng mga orkidya at sampagita sa harapan. Ito ang tahanang nagpalaki sa akin matapos mamatay ang mga magulang ko sa isang aksidente. Habang naglalakad ako papasok sa bakuran, narinig ko ang pamilyar na tunog ng walis tingting. Nakita ko siya. Si Lola Meding. Nakatalikod, nagwawalis ng mga tuyong dahon sa ilalim ng puno ng mangga. Ang puti niyang buhok ay nakapusod. Kahit may edad na, malakas pa rin siya. Lola, tawag ko, nanginginig ang boses. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa una, nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Pagkatapos, napalitan iyon ng pag-aalala nang makita niya ang itsura ko, ang namumugto kong mga mata, ang gusot kong damit, at ang maletang hila-hila ko. Binitiwan niya ang walis at mabilis na lumapit sa akin. Hindi siya nagsalita. Niyakap niya lang ako ng mahigpit. At sa yakap na iyon, ang yakap na puno ng pagmamahal at pag-unawa, ang yakap na matagal ko nang hinahanap-hanap, tuluyan nang bumigay ang lahat ng depensang itinayo ko. Humagulgol ako sa kanyang balikat, tulad ng isang batang nawawala na sa wakas ay natagpuan na. Apo. Tahan na. Nandito na si Lola, bulong niya habang marahang hinahaplos ang aking likod. Halika, pumasok tayo. Sa loob ng bahay, ang amoy ng lumang kahoy at bagong pandesal na kape ang sumalubong sa akin. Pinaupo ako ni Lola sa isang silyang tumba-tumba na gawa sa yantok at agad akong ipinagtimpla ng mainit na tsokolate. Kumain ka muna, Marian. Alam kong pagod ka sa bayahe, sabi niya, inilapag ang isang tasa ng tsokolate at isang platito ng puto sa maliit na lamesa sa harap ko. Umupo siya sa tapat ko, hinintay akong uminom. Hindi siya nagtanong. Hinintay niya lang akong maging handa. At habang iniinom ko ang mainit na tsokolate na kasing sarap ng pagkaalala ko, nagsimula akong magkwento. Sinabi ko ang lahat. Ang pagtataksil ni Dennis at Janice. Ang pagtataboy sa akin ng kanyang pamilya. Ang annulment papers. Ang kahihiyan. Ang sakit. Nakinig lang si Lola Meding. Ang mga mata niyang puno ng karunungan ay hindi humusga. Tanging awa at pagmamahal ang nakikita ko roon. Nang matapos ako, ang tanging nasabi ko na lang ay, Lola, wala na po akong babalikan. Wala na po akong halaga. Umiling si Lola. Inabot niya ang kamay ko at pinisil ito ng mahigpit. Ang mga palad niya ikulubot na, ngunit mainit at puno ng lakas. Huwag mong sabihin yan, Apo, mariin niyang sabi. Ang halaga mo ay hindi nakikita sa apelyidong dala-dala mo o sa kayamanan ng napangasawa mo. Ang halaga mo ay nasa pagkatao mo. At hindi ka nila kinuha noon. Tumayo siya at lumakad papunta sa isang lumang bowl na nasa sulok ng sala. Ang bowl na ito ay kailolo pa, puno ng mga lumang gamit at alaala. Binuksan niya ito. Ang amoy ng naphthalene balls at lumang tela ay kumalat sa hangin. May kinuha siya mula sa ilalim ng mga nakatuping kumot at barot saya. Isang bagay na maingat na binalot sa puting tela. Lumapit siya ulit sa akin at inilapag ito sa aking kandungan. Ano po ito, Lola? Tanong ko. Tinanggal niya ang pagkakabalot. Isang blusa. Simpleng itim na blusa na gawa sa isang telang hindi ko mawari kung ano, malambot, makinis, at tila kumikinang ng bahagya, kahit na madilim ang kulay. Walang disenyo, maliban sa maliliit at halos hindi makitang borda sa may kwelyo. Iyan, Apo, ay hindi ordinaryong blusa, mahinang sabi ni Lola Meding, ang boses niya ay maihalong hiwaga. Iyan ay pamana pa sa akin ng aking lola. Sabi niya, ang blusang iyan ay para sa mga babaeng nasaktan, tinalikuran, at nawala ng pag-asa. Para sa mga babaeng kailangang bumangon muli. Napakunot ang noo ko. Lola, hindi ko po maintindihan. Hinawakan niya ang blusa. Ang blusang ito may kapangyarihan ito. Isuot mo ito at ibibigay nito sa iyo kung ano ang sa tingin mo ay nawala sa iyo. Ibibigay nito sa iyo ang ganda na hinahanap ng mundo. Ang kumpiyansa na kinuha sa iyo. Ang lakas para harapin sila muli. Tiningnan ko siya pagkatapos ay ang blusa. Isang fairy tale. Isang kwentong pambata. Sa gitna ng lahat ng sakit na nararamdaman ko,
isang mahiwagang blusa ang solusyon. Lola, salamat po, pero hindi po yata ako naniniwala sa mga ganyan, sabi ko nang may pag-aalinlangan. Ngumiti si Lola Meding, isang ngiting malungkot. Alam ko, apo. Pero isipin mo. Ano pa ba ang mawawala sa'yo? Kinuha na nila ang lahat, hindi ba? Bakit hindi mo subukan? Minsan, ang pag-asa ay matatagpuan sa mga bagay na hindi natin lubos na naunawaan. Hinawakan ko ang itim na blusa. Ang tela ay malamig sa aking mga daliri, ngunit may kakaibang pakiramdam. Parang may mahinang pintig o baka guni-guni ko lang. Tiningnan ko ang sarili kong refleksyon sa madilim na screen ng TV. Nakita ko ang isang babaeng wasak. Isang babaeng talunan. Bumalik sa isip ko ang ngisi sa mukha ni Dennis. Ang mapang-utyang tawa ni Tita Elena. Ang pangako ko sa sarili ko sa ilalim ng post ng ilaw. Babalik ako. At sa pagbabalik ko, luluhod sila sa harapan ko. Pero paano? Paano babangon ang isang tulad ko? Muli kong tiningnan ang blusa sa aking mga kamay. Isang simpleng itim na blusa. Isang kwento ng lola. Isang hibla ng pag-asa na halos hindi ka panipaniwala. Pero tama si Lola. Ano pa nga ba ang mawawala sa akin? Humigpit ang hawak ko sa blusa. Tumingin ako kay Lola Meding at sa unang pagkakataon, hindi nalungkot ang nasa mga mata ko. Isang maliit na kislap. Isang desisyon. Sige po, Lola, sabi ko at nagulat ako sa tatag ng sarili kong boses. Susubukan ko. Isang matamis at maalam na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lola Meding. Hindi ngiti ng tagumpay, kundi ngiti ng pag-unawa. Tila alam niya ang lahat ng sakit at pag-aalinlangan na pinagdaanan ko sa loob lamang ng ilang sandali. Mabuti, apo, mahinahon niyang sabi. Lumapit siya at marahang hinaplos ang pisngi ko. Pero tandaan mo, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa labas. Nagmumula yan dito. Itinuro niya ang dibdib ko sa tapat ng puso ko. Ang blusang iyan ay isa lamang susi. Isang susi para buksan ang pintong matagal mo nang isinara sa loob mo. Dinala ako ni Lola sa dati kong silid. Ang maliit na kwartong naging saksi sa lahat ng pangarap ko noong dalaga pa ako. Halos walang nagbago. Nandoon pa rin ang kama kong gawa sa kawayan na lumalangit-ngit sa tuwing gagalaw ako. Ang maliit na tokador na may bilog na salamin na medyo may kalabuan na sa katagalan. Ang bintanang kapis na tanaw ang hardin ni Lola at ang malawak na palayan sa di kalayuan. Ang lahat ay simple. Ang lahat ay payapa. Ang lahat ay kabaligtaran ng malamig at malawak na mansyon na iniwan ko. Magpahinga ka muna, Marian. Alam kong mahaba at mabigat ang iyong pinagdaanan, sabi ni Lola, inaayos ang kumot at unan na amoy araw. Ihahanda ko lang ang tanghalian natin. Tumango lang ako. Nang maiwan akong mag-isa, maingat kong inilapag ang itim na blusa sa ibabaw ng tokador. Para itong isang sagradong bagay na hindi dapat malapastangan. Hinubad ko ang sapatos ko at humiga sa kama. Sa paglangit-ngit nito, para akong bumalik sa pagiging teenager. Ang Marian na walang ibang inisip kundi ang makapagtapos ng pag-aaral at mabigyan ng magandang buhay ang kanyang lola. Nasaan na ang babaeng iyon? Ipinikit ko ang aking mga mata, pero ang mukha ni Dennis at Janice ang paulit-ulit na lumalabas sa isip ko. Ang kanilang halakhak. Ang kanilang pagtataksil. Ang malamig na mga mata ng pamilya De Leon. Ang sakit ay nandoon pa rin, sariwa at kumikirot. Nagtalukbong ako ng kumot, niyakap ang unan, at hinayaan ang sarili kong muling malunod sa kalungkutan. Pero sa pagkakataong ito, may kaibahan. Sa gitna ng dilim, may isang imahe na nanatili, ang imahe ng isang itim na blusa. Isang pangako. Hindi ko na malayan na nakatulog pala ako. Isang mahimbing na tulog na walang panaginip. Pagmulat ko, kulay kahel na ang sikat ng araw na tumatago sa bintanang kapis. Hapon na. Sa tanang buhay ko sa Maynila, lalo na sa mga huling buwan, bihira akong makatulog ng ganito kahimbing. Bumangon ako. Naramdaman ko ang gutom. Sa labas ng silid, naamoy ko ang pamilyar na aroma ng sinaing at adobong niluluto ni Lola. Lumabas ako ng kwarto at nakita ko siyang naghahain sa aming maliit na lamisang kainan. Gising ka na pala, apo. Halika, kumain na tayo, nakangiti niyang sabi. Umupo ako.
Sa harap ko ay isang simpleng hapunan, mainit na kanin, adobo, at isang mangkok ng ginisang munggo. Walang mamahaling kubyertos, walang magagarang plato. Pero habang sinusubo ko ang unang kutsara ng kanin at adobo ni Lola, naramdaman ko ang isang init na kumalat sa buo kong katawan. Isang init na hindi lang mula sa pagkain, kundi mula sa pag-aaruga. Ito ang lasa ng tahanan. Ang lasa na matagal ko nang kinalimutan. Masarap po, Lola. Masarap na masarap, sabi ko, habang pinipigilan ang muling pangingilid ng luha. Kumain ka lang ng marami. Kailangan mong palakasin ang iyong katawan at ang iyong loob, anya. Kinagabihan, pagkatapos naming magligpit ng pinagkainan, naupo kami sa may balkonahe, umiinom ng mainit na salabat. Ang tanging ilaw namin ay ang isang bombilyang dilaw na nakasabit sa itaas at ang libo-libong bituin sa madilim na kalangitan. Ang tunog lang na maririnig ay ang huni ng mga kuliglig. Lola, paano niyo po nalaman na darating ako? Tanong ko. Ngumiti siya. Ang puso ng isang lola, apo. Nakakaramdam. At isa pa, napanaginipan kita kagabi. Umiiyak ka raw sa isang madilim na kalsada. Kaya kaninang umaga, hindi ako mapakali. Alam kong may hindi magandang nangyari. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang mga kwento niya ay tila laging may bahid ng hiwaga, pero ngayon, pinili kong maniwala. Kinabukasan, paggising ko, mas gumaan ang pakiramdam ko. Ang mabigat na bato na nakadagan sa dibdib ko ay tila nabawasan ng ilang kilo. Pagkatapos ng almusal, habang nagkakape kami, muli kong naalala ang blusa. Lola, panimula ko, handa na po yata ako. Tumango lang siya, tila inaasahan na ang sasabihin ko. Ang salamin sa iyong silid ay naghihintay. Pumasok ako sa kwarto. Ang sinag ng araw sa umaga ay maliwanag. Tumayo ako sa harap ng lumang tokador. Kinuha ko ang itim na blusa. Ang tela ay malambot at malamig pa rin sa aking mga kamay. Parang seda, pero mas makapal, mas may bigat. Huminga ako ng malalim. Dahan-dahan kong hinubad ang luma kong t-shirt. Napatitig ako sa sarili kong refleksyon sa salamin. Nakita ko ang isang payat na babae na may maputlang balat. Ang mga mata ko'y may maitim na bilog sa ilalim, bunga ng ilang buwang pag-aalala at ilang gabing pag-iyak. Ang buhok ko'y walang buhay. Ang mga balikat ko'y nakakrus, tila pasan ang lahat ng problema sa mundo. Ito ang babaeng tinalikuran. Ang babaeng sinabihang walang halaga. Isang huling buntong hininga. Itinaas ko ang itim na blusa. Ipinasok ko ang aking mga braso sa manggas at dahan-dahan kong isinuot ito. Sa sandaling lumapat ang tela sa aking balat, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa buo kong katawan. Hindi ito kuryente. Hindi ito init o lamig. Ito ay enerhiya. Isang mahinang pintig na parabang ang blusa ay may sariling buhay, at ang buhay na iyon ay unti-unting sumasanib sa akin. Humarap akong muli sa salamin. At napasinghap ako. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Nakatitig ako sa salamin, ngunit ang babaeng nakatingin pabalik sa akin ay hindi ako. O baka naman siya ako. Ang tunay na ako na matagal nang nakakubli sa ilalim ng lungkot at kawalan ng pag-asa. Ang refleksyon sa lumang salamin ay isang babaeng hindi ko nakilala sa loob ng 10 taon. Ang maputla kong balat ay nagkaroon ng malusog at natural na glow na para bang hinalikan ng sinag ng araw sa umaga. Ang maitim na bilog sa ilalim ng aking mga mata ay tila naglaho, napalitan ng ningning na nagpapatingkad sa kulay tsokolate kong mga mata. Ang dating walang buhay kong buhok ay tila nagkaroon ng sariling kislap at bagsak na bumabalot sa aking mukha sa paraang nagpapalabas ng ganda ng hugis nito. At ang blusa ang itim na blusa. Perpekto ang lapat nito sa aking katawan. Hindi ito masikip, hindi rin maluwag. Binigyan nito ng hugis ang aking baywang, itinago ang dapat itago, at pinalitaw ang dapat palitawin. Ang simpleng itim na kulay nito ay lalong nagpatindi sa glow ng aking balat. Naging elegante ako. Naging sopistikada. Hinawakan ko ang aking mukha. Tutu. Ang balat ko. Ramdam ko. Inayos ko ang aking buhok. Tutu. Mas malambot, mas makintab. Dahan-dahan akong umikot sa harap ng salamin. Ang dating nakakrus kong mga balikat ay naging tuwid. Ang dating nakayuko kong ulo ay tumaas. Hindi ko alam kung paano, pero ang blusang ito ay hindi lang ang panlabas kong anyo ang binago.
Pati ang tindig ko. Ang pakiramdam ko sa sarili ko. Ang blusang iyan ay isa lamang susi. Isang susi para buksan ang pintong matagal mo nang isinara sa loob mo. Ang mga salita ni Lola ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ngayon ko lang naintindihan. Ang blusa ay hindi sa lamangka na lumikha ng bagong mukha. Ginising lang nito ang gandang nandoon na pala, ang gandang ibinaon ko sa limot dahil sa sakit at sa paniniwalang hindi ako sapat. Ang kumpiyansa na nawala ay unti-unting bumabalik, isang mainit na agos na dumadaloy mula sa puso ko patungo sa bawat sulok ng aking katawan. Narinig ko ang mahinang katok sa pinto. Apo, ayos ka lang ba riyan? Binuksan ko ang pinto. Si Lola Meding ay nakatayo roon, may daladalang isang lumang saya na kulay krema. Natigilan siya pagkakita sa akin. Hindi ito ang reaksyon ng gulat, kundi ng pagkamangha at pagkilala. Isang dahan-dahang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, at ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ayan ka na, apo, bulong niya, na para bang isang matagal nang nawawalang kaibigan ang muli niyang nakita. Ang tunay na ikaw. Hindi ko napigilang hawakan muli ang aking pisngi. Lola, totoo po ba ito? Ang nakikita mo ay totoo, sagot niya, iniabot sa akin ang saya. At ang nararamdaman mo ay mas totoo pa. Isuot mo ito. Kailangan mong lumabas. Kailangan mong maramdaman ang hangin sa labas. Sinunod ko siya. Isinuot ko ang simpleng paldang iyon. Gawa ito sa makapal na koton, at ang haba nito ay hanggang sa ibabaw ng aking mga sakong. Sa paa ko, isinuot ko ang luma ngunit malinis kong tsinelas. Ang kombinasyon ay simple, halos pang probinsya. Pero sa suot kong itim na blusa, ang buong itsura ko ay nagkaroon ng kakaibang dating. Isang klasikong ganda na hindi nakadepende sa mamahaling tatak. Kailangan nating bumili ng ilang sangkap para sa pananghalian sa palengke, sabi ni Lola, pero alam kong may mas malalim na dahilan sa likod ng kanyang utos. Ikaw na muna ang pumunta, apo. Matagal ka na ring hindi nakakapasyal sa bayan. May takot na kumislap sa dibdib ko. Ang harapin ang ibang tao. Ang harapin ang kanilang mga tingin. Parang hindi ko kaya. Pero nang muli kong tiningnan ang sarili ko sa salamin, ang babaeng nakatingin pabalik ay nagsasabing, kaya mo. Huminga ako ng malalim. Sige po, Lola. Kinuha ko ang bayong at ang perang iniabot niya. Sa paghakbang ko palabas ng bahay, sa ilalim ng sikat ng araw, naramdaman ko ang kakaibang init sa aking balat. Dati, pakiramdam ko ay gusto kong magtago sa araw. Ngayon, para bang yayakap ako nito. Naglakad ako papunta sa sakayan ng tricycle. Ang unang nakapansin sa akin ay si Mang Teban, isang matandang magsasaka na papunta sa kanyang bukid. Natigilan siya sa paglalakad, napatitig sa akin, at dahan-dahang nag-alis ng kanyang salakot bilang pagbati. Magandang umaga, Ineng, sabi niya, ang boses niya ay puno ng paggalang. Magandang umaga rin po, Mang Teban, sagot ko, nagulat sa sarili kong ngiti na kusa na lang lumabas. Sa sakayan, si Berto, ang anak ng may-ari ng talyer na kilala sa pagiging pilyo at palabiro, ang nagmamaneho ng tricycle. Pagkakita sa akin, natulala siya. Ang bibig niya ay bahagyang nakabukas, at ang sigarilyong nasa labi niya ay muntik ng malaglag. Mamarian, halos hindi niya makapaniwalang tanong. Ikaw ba yan? Tumango ako. Ako nga, Berto. Pwede bang magpahatid sa palengke? Parang natauhan, mabilis siyang kumilos. Pinagpagan niya pa ang upuan sa loob ng tricycle bago ako pinasakay. Naku, naman. Sakay ka, Marian. Grabe, ang tagal nating hindi nagkita, pero iba ka ngayon. Lalo kang gumanda. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi. Kilig. Isang pakiramdam na matagal ko nang hindi naramdaman. Pero hindi ito ang kilig na nagpapahina sa akin. Ito ay isang kilig na nagpapatunay na may epekto ako. Na nakikita ako. Sa buong biyahe, panay ang sulyap sa akin ni Berto mula sa rearview mirror, at panay ang kwento niya tungkol sa mga nangyari sa bayan na para bang gusto niyang mapahanga ako. Pagdating sa palengke, ang eksena ay mas naging malinaw. Ang palengke ng aming bayan ay isang buhay na lugar, maingay, masikip at makulay. Ang pinaghalong amoy ng mga sariwang isda, gulay, prutas, at mga pampalasa ay bumabalot sa hangin. Dati, lalakad ako rito na parang hangin, walang nakakapansin.
Ngayon, bawat madaanan ko, tumitigil ang kanilang ginagawa. Ang mga tindera ng gulay na nagsitsismisan ay biglang natahimik. Ang mga lalaking nagbubuhat ng mga sako ng bigas ay napatigil at napatingin. Narinig ko ang mga bulungan. Sino yang dilag na iyan? Artista ba? Parang pamilyar, teka, hindi ba iyan si Marian na apo ni Aling Meding? Yung nag-asawa sa Maynila? Siya nga. Abay, anong nangyari? Parang ibang-iba. Himala. Mas gumanda pa kaysa noong dalaga. Bawat bulong ay isang halo ng paghanga at pagtataka. Mayroon ding bahid ng inggit sa mga mata ng ilang babae. Naramdaman ko ang takot na bumalik. Ang atensyon ay nakakailang. Nakakatakot. Gusto kong yumuko, magtago at tumakbo pabalik sa bahay ni Lola. Pero hinigpitan ko ang hawak sa bayong. Inalala ko ang malamig na mga mata ni Tita Elena, ang pagtataksil ni Dennis. Hindi na ako muling magtatago. Itinaas ko ang aking noo, ngumiti, at nagpatuloy sa paglalakad na para bang sanay na sanay ako sa ganitong atensyon. Lumapit ako sa pwesto ni Aling Nena, ang suki ni Lola sa pagbili ng isda. Aling Nena, pabili po ng tulingan. Napatingala si Aling Nena. Kumunot ang noo niya, tila sinusuri ang mukha ko. Marian? Hiza, ikaw na ba yan? Ako po, Aling Nena, nakangiti kong sagot. Sus Mariosep, bulalas niya, na halos mabitawan ang panimbang. Anong pinagkakaabalahan mo sa Maynila at lalo kang kuminis at gumanda? Akala ko ba naku, ang mga chismis nga naman. Sabi Edie. Bigla siyang natigilan na pagtantong may masasabi siyang hindi maganda. Mumiti lang ako, hindi pinahalatang nasaktan ako sa hindi niya natapos na pangungusap. Alam ko ang mga chismis. Na iniwan ako ng asawa ko. Na umuwi akong sawi. Pinili niya ang pinakamalaki at pinakasariwang tulingan para sa akin. Oh, heto, Hija. Bagay sa maganda. At binigyan pa niya ako ng tawad. Habang naglalakad ako pabalik, may humarang sa akin. Isang lalaking pamilyar ang mukha. Si Robert, ang dati kong kaklase sa high school na isa na ngayong konsehal sa aming bayan. May asawa na siya at mga anak. Marian, bati niya, ang mga mata ay hindi maalis sa akin. Wow! Just wow! Umuwi ka na pala. Hindi ka man lang nagsasabi. Kakarating ko lang, Robert, sagot ko, formal pero magalang. Kung kailangan mo ng kahit ano tulong o kahit kausap lang nandito lang ako, ha, sabi niya, at may kakaibang kahulugan sa kanyang mga salita. Isang alok na lumalampas sa pagiging dating magkaklase. Ang dating Marian ay marahil matataranta o matatakot. Ngunit ang Marian na nakasuot ng itim na blusa ay tumingin sa kanya ng diretso sa mata. Salamat, Robert. Pero kaya ko ang sarili ko. At si Lola ang kasama ko. Tinalikuran ko siya, iniwan siyang nakatanga. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagong kapangyarihan. Ang kapangyarihang tumanggi. Ang kapangyarihang magtakda ng hangganan. Isang bagay na hindi ko kailanman nagawa sa pamilya De Leon. Pag-uwi ko sa bahay, sinalubong ako ng ngiti ni Lola. Nakita niya ang lahat sa aking mukha, ang kilig, ang takot, at ang bagong tuklas na lakas. Kinagabihan, pagkatapos ng hapunan, pumasok ako sa aking silid. Tumayo ako sa harap ng salamin. Ang ganda ay nandoon pa rin. Ang ning-ning. Ang kumpiyansa. Dahan-dahan, hinubad ko ang itim na blusa. Hinintay ko ang pagbabago. Inasahan kong sa pag-alis ng blusa, babalik din ang dating Marian na maputla at malungkot. Ngunit hindi. Ang refleksyon ko sa salamin medyo nabawasan ang glow. Ngunit ang tuwid na tindig ay naroon pa rin. Ang kislap sa aking mga mata, kahit bahagyang kumupas, ay hindi tuluyang naglaho. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang pakiramdam sa loob ko, ang pakiramdam ng pagiging karapat-dapat, ay nanatili. Doon ko tuluyang naunawaan. Ang blusa ay hindi isang maskara. Ito ay isang paalala. Isang mitsa na nagsindi ng apoy sa loob ko. Ang kapangyarihan ay hindi pala nasa tela. Nasa akin pala. Ang blusa ay ang nagtulak sa akin para tingnan ang sarili ko sa ibang paraan. At ngayong nakita ko na, hindi ko na ito malilimutan. Maingat kong tinupi ang itim na blusa at ibinalik ito sa bowl ni Lola. Hindi ko ito kailangan sa araw-araw.
Gagamitin ko lang ito kapag kailangan ko ng matinding paalala ng aking halaga. Kapag kailangan ko ng sandata. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa madilim na kalangitan na puno ng bituin. Ang isip ko ay lumipad pabalik sa Maynila. Sa mansyon. Sa mukha ni Dennis. Ang takot na naramdaman ko kanina sa palengke ay napalitan na ng determinasyon. Ang kilig na naramdaman ko ay nagsilbing patunay na kaya kong makuha ang atensyon ng iba kung gugustuhin ko. Ngayon, alam ko na ang gagawin ko. Ang unang yugto ng aking pagbabalik ay tapos na. Hindi na ako ang Marian na umiiyak sa ilalim ng poste ng ilaw. Maghanda ka, Dennis. Maghanda kayong lahat. Dahil ang babaeng itinakwil at hinamak ninyo ay naghahanda ng bumalik. At sa pagkakataong ito, hindi na ako magpapatalo. Ang mga sumunod na linggo sa probinsya ay ginugol ko sa pagpapagaling. Hindi lang ng puso kundi ng buong pagkatao ko. Sa umaga, tinutulungan ko si Lola sa hardin. Ang pagdama sa lupa sa aking mga kamay, ang amoy ng mga bulaklak, at ang init ng araw ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng pagiging konektado sa isang bagay na totoo at hindi huwad. Sa hapon, nagbabasa ako ng mga lumang libro o naglalakad sa pilapil, pinapanood ang paglubog ng araw sa likod ng mga bundok. Bawat araw na lumilipas, unti-unting nabubura ang imahe ng Marian na talunan at napapalitan ng isang babaeng payapa. Ngunit ang kapayapaan ay hindi sapat. Sa gabi, kapag tahimik na ang lahat, bumabalik ang galit. Hindi na ito ang galit na nakakasira, kundi isang galit na may direksyon. Isang galit na naghahanap ng katarungan. Ang pagbangon ay hindi lang pagpapagaling, ito ay pagbawi. Isang gabi, habang nakaupo kami ni Lola sa balkonahe, sinabi ko sa kanya ang plano ko. Lola, hindi po ako pwedeng manatili dito habang buhay, panimula ko. Kailangan kong tumayo sa sarili kong mga paa. Kailangan kong kumita ng sarili kong pera. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ano ang balak mo, apo? Hindi ko pa po alam, pag-amin ko. Sa 10 taon, ang mundo ko po ay umikot lang sa pagiging asawa ni Dennis. Ang alam ko lang ay mag-asikaso ng bahay, magplano ng mga party, at siguraduhing maayos ang lahat para sa kanya. Huminto ako at biglang may nag-ilaw sa isip ko. Magplano mag-ayos, ti. Nga. Iyon ang ginagawa ko. Ako ang nag-organisa ng lahat ng social events ng pamilya De Leon. Ako ang pumipili ng mga caterer, ng mga bulaklak, ng mga regalo para sa mga bisita. At laging sinasabi ng mga kaibigan ni Tita Elena na impeccable ang taste ko. Isang talento na hindi ko kailanman itinuring na mahalaga, dahil para sa kanila, bahagi lang iyon ng obligasyon ko bilang asawa. Lola, may ideya na po ako, sabi ko, biglang nabuhayan ng loob. Kinabukasan, nagsimula ako. Gamit ang maliit na ipon na itinabi ko mula sa mga personal na allowance na hindi ko ginastos, sinimulan ko ang isang maliit na negosyo. Ginamit ko ang aking kaalaman sa probinsya at ang aking taste na hinasa sa Maynila. Naglunsad ako ng isang online shop na tinawag kong Igdaluyan Collective. Ang konsepto ay simple, mga curated gift baskets na naglalaman ng pinakamagagandang produkto mula sa aming rehiyon, espesyal na kape, tablian na gawa sa kamay, mga hinabing panyo, maliliit na wood carvings, at organikong pulot-pukyutan. Ang bawat basket ay maingat kong inaayos, binalot sa tuyong dahon ng saging at sinamay, at nilagyan ng isang maliit na card na nagkukwento ng pinagmulan ng bawat produkto. Sa una, mahirap. Ako ang lahat, product sourcer, photographer, social media manager, taga-package, at taga-deliver sa lokal na Taguig branch. Ang mga unang customer ko ay mga kaibigan ni Lola at mga kababayan na nasa ibang bansa. Mabagal ang usad pero hindi ako sumuko. Bawat like sa Facebook page, bawat positibong komento ay nagsilbing gasolina para sa akin. Ang swerte ay dumating pagkatapos ng 2 buwan. Isang sikat na food and travel vlogger na nagkataong nagbabakasyon sa kalapit na bayan ay nakatanggap ng aking basket bilang regalo mula sa may-ari ng resort na tinutuluyan niya. Humanga siya. Kinunan niya ng video ang pag-unbox ng basket, pinuri ang bawat produkto, at sinabing ito ang pinaka-authentic at pinaka-eleganteng local gift basket na nakita niya. Ipinost niya ito sa kanyang milyon-milyong followers. Kinagabihan, halos sumabog ang cellphone ko. Ang mga notifications, messages, at emails ay bumuhos na parang ulan.
Mga order mula sa buong Pilipinas, mula sa mga ordinaryong tao na gustong magpadala ng regalo sa kanilang mga mahal sa buhay, hanggang sa mga malalaking kumpanya na gustong gawing corporate giveaways ang aking mga basket. Lola! Lola, sigaw ko.